Hataw Balita ngayon. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Oras po natin sa buong kapuluan, alas 5:01 na po ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rentoy. Ngayon po ay araw ng Lunes, ikapito sa buwan ng Hulyo, taong 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At syempre makakasama rin natin ngayong umaga ang ating global correspondent na si Noel Poliarco mula naman po sa Alberta, Canada, para ihatid ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga sa iyo, Noel. Samantala, simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hindi bababa ng pamahalaan ang presyo ng pagbili ng palay sa mga magsasaka ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang panibagong vlog na inilabas kahapon. Sinabi ng Pangulo na kahit magpatuloy ang pagbibenta ng murang bigas hanggang sa mga pampublikong pamilihan, hindi babaratin ng National Food Authority o NFA ang presyo ng pagbili ng palay sa mga lokal na magsasaka. Mananatilian niya ang bandahan ng palay sa 18 pesos per kilo para sa basang palay at 19 hanggang 23 pesos kada kilo ng tuyong palay. Samantala, tiniyak din ni PBBM na magpapatuloy ang pagbibenta ng 20 bigas kada kilo hanggang sa makaabot ito sa iba pang pampublikong pamilihan. Kahit ano pa ang maging presyo ng bigas, hindi po bababa dito ang pagbili ng NFA sa palay mula sa ating mga magsasaka. Hataw Balita ngayon. Hihahain ni Manila Representative Rolando Valeriano ang panukalang batas na magbabawal sa online gambling at isabong, kabilang ang pagbawi sa lahat ng permits at lisensya ng mga kasalukuyang operasyon. Ayon sa kongresista, laso nito sa mahihirap at kabataan. Hinikayat din niya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipawalang bisa ang mga regulasyong pumapabor sa online sugal. Suportado rin ni Valeriano ang planong circular ng BSP para protektahan ang digital users. Samantala sa Senado ay may hiwalay na panukala sa Senator Zubiri para ipagbawal ang online gambling pati ang endorsement sa e-wallets. Hataw Balita ngayon. Hinihikayat ng Commission on Elections sa COMELEC ang mga residente ng Bangsamoro Region na makilahok sa kauna-unang parliamentary elections sa Oktubre. Sa halalang ito, pipili ng mga kinatawan at partido magtataguyod ng kanilang adhikain at pangangailangan. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, mahalaga ang boto ng bawat isa para sa kapayapaan at kaunlaran ng rehiyon. Kayo po ay aming inaanyayahan na makiisa, makibahagi at makilahok sa gaganapin na kauna-unahang parliamentary election sa inyong rehiyon sa darating na 13 na Oktubre ngayong taon. Ito po ang inyong pagkakataon na pumili ng mga lider at kinatawan na magsusulong ng higit pang mga kabutihan para sa inyo at sa rehiyon. Sa bawat balota, iparinig ang inyong tinig, ang inyong paninindigan, at ang inyong pangarap para sa tunay na kapayapaan at kaunlaran. Hataw Balita ngayon. Nag-courtesy call noong July 4 sa Philippine Navy si U.S. Navy Rear Admiral Eric Anduze na commander ng Carrier Strike Group 5. Sinalubong siya ng Philippine Navy Vice Admiral Jose Maria Ambrosio Espeleta sa Navy Headquarters sa Maynila. Kasabay ng petsa ng kanyang naging pagbisita ang Independence Day ng United States of America at ang Philippine-American Friendship Day. Ayon sa Philippine Navy, nagkaroon ng pag-uusap ang mga opisyal kaugnay ng joint activity sa hinaharap. Kabilang dito ang naval exercise, ship visits at iba pang oportunidad para mas mapalitan ang ugnayan o mapanatili ang ugnayan ukol sa operasyon, pagsasanay at modernisasyon. Hataw Balita ngayon.
Opisyal nang umupo bilang 37th Commandant ng Philippine Marine Corps si Major General Vicente Map Blanco III. Isinagawa ang command ceremony sa Taguig City noong July 4. Si Major General Blanco ay miyembro ng Philippine Military Academy sa Bisig Class of 1991. Naging Deputy Commandant na rin siya ng Philippine Marine Corps. Ang Philippine Marine Corps ang specialized naval infantry force ng Philippine Navy. Hataw Balita ngayon. Pinuna ni Makati City Mayor Nancy Binay ang umano'y midnight settlement na nilagdaan ng nakalipas na administrasyon ng syudad kaugnay ng Makati Subway Project. Noong June 20, nagpasa ng resolusyon ang Makati City Council para sa settlement ng proyekto sa Philippine Infradeb Holdings Incorporated o PhilDep. Sa ilalim ng kasunduan, makukuha na Makati City ang full ownership ng subway project, pati na ang assets nito, pero magbabayad ng lungsod ng halos 9 billion pesos. Nilagdaan ang kasunduan noong June 23. Ayon kay Mayor Nancy Binay, disadvantages para sa lungsod ang pagbabayad ng nasa 9 billion pesos na settlement. Hataw Balita ngayon. Nasa higit 3,000 pisong daan o 3,000 pesos o 3,700 na pamilya o higit 13,000 individual ang naapektuhan ng bagyong Bising. Batay sa ulat ng Office of Civil Defense kahapon. Kabilang dito ang pamilya sa Region 1, Region 3 at Cordillera Administrative Region. Kasama na rin dito ang nasa 235 na pamilya sa Narbacan, Ilocos Sur na naapektuhan ng pagbaha. Nakapagbigay na ng ayuda ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga apektadong pamilya. Patuloy namang minamonitor ng OCD ang naging epekto ng bagyo at maaari pang madagdagan ang initial report na nakalap ng ahensya. Hataw Balita ngayon. Mayroon na nasa 3 bilyong halaga ng pondo at stockpile na ayuda ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Nakahanda ito para sa pagtama ng kalamidad ngayong taon sa buong bansa. Sa isang panayam, sinabi ni DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, na magagamit ito para sa request ng iba pang lokal o local government units. Nasa higit 3 milyong mga family food packs naman ang nakapreposition sa iba't ibang warehouse sa bansa. Hataw Balita ngayon. Pinamulaanan ng Department of Education ng DepEd ang kumakalat na impormasyon na nagsasabing nagkaroon na ng weekly alcoholic tests sa mga high school. Gayun din ang impormasyon na magbibigay umano ng 1,000 pesos na monthly allowance sa elementary, junior high school at senior high school simula ngayong July 2025. Muli nagpapaalala ang kagawaran sa publiko na mag-ingat at maging mapanuri sa mga impormasyong nababasa online. Hataw Balita ngayon. Umabot naman sa 72 ang mga overseas Filipino workers o OFW na sumailalim sa voluntary repatriation dahil sa hidwaan ng Israel at Iran. Kahapon, nakalipad na ang 25 na mga OFW na siyang third batch na mga nagpa-repatriate na tinulungan ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Bago umalis ng mga OFW sa shelter sa DMW sa Tel Aviv, Israel, sumailalim muna sila sa pre-departure briefing na pinangunahan naman ni Ambassador Aileen Mendiola. Hiniling sa kanila ng embahada na sumailalim sa reintegration program ng pamahalaan, lalong-lalo na ang psychosocial counseling. Hataw Balita ngayon. Tumaas ang seismic energy ng Taal Volcano ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PHIVOLCS. Ayon sa ahensya, 2 lang na low-frequency volcanic earthquakes ang na-record ng Taal Volcano Network simula July 1. Naobserbahan din na nawala
ang degassing flume mula naman sa Taal main crater mula sa tumaas na seismic energy ng bulkan. Patuloy na nagbubuga ng sulfur dioxide ang bulkan mula June 2025 kung saan noong July 4, ito ang huling nakitaan ng emission. Ayon sa VIVOX, nananatili sa alert level 1 ang Taal Volcano. Ibig sabihin nito, nananatili pa rin hindi normal ang kondisyon ng bulkan. Nilinaw naman ni VIVOX Director Teresito Bacolcol na ang advisory na ito ay isang precautionary measure at hindi forecast ng posibleng pagputok ng bulkan. Hataw Balita ngayon. Nagbukas ng gate ang Ambuklao Dam at Binga Dam sa Benguet, bunsod ng epekto ng habagat at ng bagyong Bising. Batay sa datos na inilabas ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ng Pag-asa, kahapon, 2 gate ng Ambuklao Dam ang binuksan. Umabot sa 751.86 meters. Ang reservoir water level nito na malapit na sa 752 meter normal high water level ng dam. 3 gate naman ng Binga Dam ang binuksan matapos umabot sa 574.45 meters. Ang reservoir water level nito na malapit na sa 575 na spilling level. Nadagdagan ang antas ng tubig sa dam na ito mula noong July 5. Hataw Balita ngayon. Maring magpatupad ng rollback sa presyo ng petrolyo ang mga kumpanya ng langis sa araw ng Martes. Nasa 70 centavos hanggang 90 centavos per liter ang maaaring matampya sa presyo ng gasolina. 10 centavos hanggang 30 centavos per liter naman ang maaaring ibaba sa presyo ng diesel. 60 centavos hanggang 80 centavos per liter naman ang pwedeng mabawa sa presyo ng kerosene. Ang rollback ay bunsod ng kasunduan ng ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran. Hataw Balita ngayon. Ilang local government units ang nagpatupad ng class suspension ngayong araw, July 7 dahil sa epekto ng bagyong Bising. Kanselado ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at mga pribadong paaralan sa lalawigan ng Ilocos Sur, Aringay at Bawan, La Union. Wala ring pasok sa mga bayan ng Lingayen, Aguilar, Asingan, Bungalon, Rosales, Santa Maria, Suwal at Umingan sa Pangasinan. Kasama rin dito ang mga bayan ng Masinloc sa Zambales at Masantol sa Pampanga. Nagdeklara rin ng class suspension ang Ilocos Norte mula naman preschool hanggang elementary lamang. Habang ang mga bayan ng Basiste, Binmali at Labrador sa Pangasinan mula preschool hanggang senior high school ang class suspension. Para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Noel Poliarco mula naman sa Alberta, Canada. Yes, magandang umaga sa iyo, Ani. Umabot na sa 43 ang nasawi, kabilang ang 15 bata matapos ang malawakang flash floods sa Central Texas. Patuloy naman ang paghahanap sa mahigit sa 200 tao na nananatiling nawawala. Ito ang humahataw na balita ni Klein Sinka. Isang trahedya ang tumama sa Kerr County, Texas matapos itong salantahin ng matinding flash floods bunga ng biglaang pagbuhos ng hanggang 15 pulgada ng ulan sa loob lamang ng isang gabi. Ayon sa mga opisyal, mahigit 850 tao ang nailigtas sa gitna ng pagbaha, kabilang ang ilang mga biktimang kumapit sa mga puno upang mailigtas ang kanilang sarili. Sa Kerrville naman, mahigit 27 batang kalahok ng Camp Mystic ang napaulat na nawawala. Apektado naman ng pagbaha ang mga summer campers, bakasyonista at mga residente. At umabot pa ang epekto nito sa karatig ng mga lugar tulad ng Travis at Kendall County. May naiulat din na mahigit 50 ang nasawi, bagamat hindi pa ito kinukumpirma ng mga otoridad. Lubhang nasira ang Camp Mystic na may humigit kumulang 700 bata. Ang ilang cabins, umabot hanggang 6 na talampakan ang marka ng puti. Palatandaan kung gaano kataas ang baha.
Hindi na rin madaanan ng ilang kalsada sa mga bayan gaya ng Comfort kung saan ilang sasakyan ang na-wash out at naiwang sira-sira sa gilid ng ilog. Patuloy naman ang rescue operations at evacuations. Gumagamit na ng human chains ang mga taong natrap sa mga bubong at puno. Nagpaabot naman ng pakikiramay at nagpahayag ng suporta sa mga naapektuhan ng kalamidad si President Donald Trump. Ayon kay Texas Governor Greg Abbott, patuloy ang koordinasyon sa national government upang maibsan ang epekto ng sakuna. Binatikos din ang ukol sa pagbawas ng pondo at posisyon sa National Weather Service na sinasabing posibleng nakaapekto sa antas ng naibigay na babala. Klein Sinca, humahataw sa balita ngayon. Pinalawig ang tropical storm warnings hanggang North Carolina habang papalapit ang tropical storm Chantal sa coastline ng estado. Ito ang umahataw na balita ni Jenny Rico. Naapektuhan ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm mula sa outer bands ng bagyong Chantal ang coastline ng North at South Carolina noong Sabado ng gabi na may kasamang mapanganib na mga alon. Lumakas ang bagyo nitong linggo ng madaling araw kung saan ang maximum sustained winds ay tumaas sa 60 miles per hour pahilaga sa mahigit kumulang na 8 mile per hour kung saan ang sentro ay nasa 75 milya east-northeast ng Charleston sa South Carolina. Posibleng magdulot ng flash flood ang malakas na pag-ulan sa buong coastal Carolinas na may 2 hanggang 4 na pulgada ng ulan at local amounts na hanggang sa 6 na pulgada. Sa ilalim ng nakataas na tropical storm warning, magdadala ang Chantal ng minor storm surge sa mga baybayin ng Carolinas na maaaring umabot sa 1 hanggang 3 talampakan. Ayon sa National Hurricane Center, inaasahan ang ikatlong named storm ng Atlantic hurricane season na mabubuo sa buwan ng Agosto. Jenny Rico, humahataw sa balita ngayon. Inanunsyo ni business tycoon at dating campaign financier ni US President Donald Trump na si Elon Musk ang pagbuo ng bagong partidong pampulitikal na tinawag nitong America Party. Layunin nito na tutulan ang tax bill na isinusulong ng Trump administration. Ito ang humahataw na balita ni Nico Chicano. Dineklara ni world's richest man Elon Musk ang pagbuo ng isang political party na America Party. Sinabi ni Musk sa kanyang ex-post na binuo niya ang America Party upang ibalik ang kalayaan ng mga mamamayan ng Estados Unidos. Ang naturang anunsyo ay kasunod ng paglagda ni Pangulong Donald Trump sa tax cut at spending bill nitong Biyernes, July 4, na mariing tinututulan ni Musk. Ayon sa business tycoon, magpapabankrupt lamang sa Amerika ang isinusulong na Big Beautiful Tax Bill ng Trump administration. Nagbabala rin siya na gagamitin niya ang kanyang pera para alisin sa pwesto ang mga mambabatas na susuporta sa nasabing panukalang batas. Matatanda ang dating malapit na magkaalyado sina Musk at Trump. Si Musk ang naging campaign financier ni Trump noong nakaraang eleksyon at binigyan siya ni Trump ng posisyon sa White House nang maupo bilang Pangulo. Pinangangambahan ngayon ng Republicans ang nangyayaring bangayan ni Trump at Musk na maaaring makaapekto sa kanilang posisyon sa 2026 midterm congressional elections. Nico Chicano, humahataw sa balita ngayon. May mga epektong idudulot sa environmental at energy policies ng Canada ang One Big Beautiful Bill Act na nilagdaan ni US President Donald Trump. Ito ang humahataw na balita ni Sheila Reyes. Nilagdaan na ni US President Donald Trump ang One Big Beautiful Bill Act. Layo ng batas na ito na bawasan ang $1 bilyong na ginagastos para sa clean energy infrastructure. Dahil dito, nangangamba mga trade union na maaaring mawalan ng maraming trabaho sa sektor ng construction. Isa pa sa mga probisyon ng batas ay ang pagbabasura ng tax credit para sa electric vehicles o EVs. Dahil dito, posibleng maapektuhan ng industriya ng paggawa ng mga EV sa North America at mapalayo ang direksyon nito sa green technology. Dahil sa mga pagbabagong ito, nagkakaroon na ng pagkakaiba ng posisyon ng Estados Unidos at Canada pagdating sa climate change. Ayon kay George Hoberg, profesor mula sa University of British Columbia, pinigilan ng nasabing batas ang sanay pag-usad ng mas matatag na climate policy sa pagitan ng dalawang bansa.
Matatapos na rin ngayong taon ang mga tax credit para sa clean energy technologies gaya ng individual solar systems, heat pumps at battery storage, pati na rin ang mga upgrades sa windows, insulation at heating and cooling systems. Maapektuhan din ang tax credit para sa malalaking wind at solar projects dahil kailangan na nilang maging fully operational bago matapos ang taong 2027. Gayunpaman, may posibilidad ding makinabang ang Canada sa pag-atras ng US sa mga tax credit. Ayon sa ilang eksperto, maaaring makakita ng investment opportunities ang Canada, lalo na mula sa mga artificial intelligence companies na nais bawasan ang kanilang environmental impact. Maaaring mahikayat ang mga ito na magtayo ng data centers gamit ang hydropower resources ng Canada. Maaari ring makaapekto ang mga bagong taripa sa pagbalangkas ng mga polisiya ng Canada. Ayon kay Joseph Calnan, Vice President ng Canadian Global Affairs Institute. Dagdag pa ni Hoberg, kailangan palakasin ng gobyerno ng Canada ang ugnayang pangkalakalan at pang-ekonomiya nito sa Europe at Asia upang makabawi sa epekto ng bagong batas ng US. Sheila Reyes, humahataw sa balita ngayon. Handa nang ipadala ng Estados Unidos ang mga tariff letters na pinirmahan ni US President Donald Trump ngayong Lunes, July 7. Ang mga sulat na ito ay naglalaman ng mga pamantayan ng taripa at ipadadala sa 12 bansa. Mula sa Edmonton, Canada, may humahataw na balita si Jeffrey Coz live. Jeffrey, ano ang nilalaman ng mga tariff letters na ito? Noel, pinirma na ni US President Donald Trump ang mga tariff letters na bumabalangkas sa iba't ibang level ng taripang kailangang bayaran ng bawat bansang makakatanggap nito. Ang sulat na may take it or leave it na alok ay inaasahang itataas ang taripa sa mga export goods na ipapasok sa Estados Unidos hanggang 70% na magsisimula sa unang araw ng Agosto. Ang pagbabago ng estratehiyang ito ay ginawa ng White House dahil sa iba't ibang hamon upang makumpleto ang mga kasunduan ng pakikipagkalakalan tulad ng mga bansa sa mga agricultural imports, lalo na ang ma-accelerated timeline. Samantala, tumanggi namang pangalanan ng President ang mga bansang padadalahan ng mga sulat at sinabing ilalathala lamang ito sa araw ng ipapadala na ang mga sulat. Balik sa iyo, Noel. Yes, Jeffrey, may trade agreement na bang natapos ang o sa ibang bansa ang Estados Unidos? Yes, Noel, ang trade agreements up to date ay kasama ang Britain na may deal hanggang May to keep a 10% rate at nanalong preferential treatment for some sectors kasama ang mga sasakyan, aircraft at sa Vietnam naman ay ang pagkat ng tariffs na 20% na previously threatened sa 49% na maaring mag-allowed na magkaroon ng duty-free sa Vietnam. Alright, keep us updated. Maraming salamat, Jeffrey Coz mula sa Edmonton, Canada. Hataw Balita ngayon. Nakapagtala ng pagbaba sa Consumer Stress Index ang Australia nitong June 2025. Ito ang pinakamababang Consumer Stress Index sa bansa sa loob ng 2 taon. Ito ang mahataw na balita ni Danny Delieva. Bumaba ang Consumer Stress Index ng Australia mula sa 59.6 noong March 2025 hanggang sa 56.6 nitong June. Ito ang pinakamababang naitala sa loob ng 2 taon. Ayon sa Consumer Sentiment Survey ng National Australia Bank o NAB, mas mababa rin ito sa Long-Term Average Stress Index ng bansa. Nakatulong dito ang interest rate cuts na ipinatupad ng Reserve Bank of Australia o RBA. Patunay nito ang ulat ng Australia Bureau of Statistics o ABS na umabot sa 76.4 million Australian dollars ang household spending noong May 2025. Mataas ng 0.9% kaysa April 2025 at mataas naman ng 4.2% kumpara noong May 2024. Ayon kay NAB Executive Lucia Labella, naramdaman ng halos kalahati ng mortgage holders ang benepisyo ng pagbaba ng interest rate at marami ang naghihintay sa susunod na RBA meeting sa July 8. Samantala, bagamat matinding alalahanin pa rin ang cost of living pressures, nasa pinakamababang antas din ito sa loob ng 3 taon.
Nasa 4,860 Australian dollars kada taon ang average na binawas ng mga sambahayan sa Australia sa discretionary spending tulad ng pagkain sa labas, entertainment at travel. Bukod sa pagtitipid, naging mas matalino rin sa pamimili ang mga mamamayan sa pamamagitan ng pagbili ng mas murang brands at paggamit ng discounts. Danny Dilieva, humahataw sa Balita Ngayon. Iba't ibang aktibidad ang isasagawa ng ating mga konsulado at embahada ng Pilipinas sa iba't ibang panig ng mundo. Itong humahataw na balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Iniimbitahan ng mga kababayan natin sa Canada sa isang financial literacy session tungkol sa Pag-ibig Fund benefits. Gaganapin ito sa July 10, alas 8 ng gabi. Pag-uusapan dito ang tungkol sa Pag-ibig Regular Savings, MP2 Savings, Housing Loan at iba pa. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Toronto sa facebook.com/PH in Toronto. Magsasagawa naman ng Embassy on Wheels sa Dammam, Saudi Arabia mula July 11 hanggang 12 sa Golden Tulip Corniche Al Dammam. Ilan sa mga serbisyo ipagkakaloob sa ating mga kababayan ay ang passport services, notarials at civil registry. Pinapayuhan ng ating mga kababayan na magdala ng cash bilang mode of payment. Samantala, magkakaroon naman ng serbisyong caravan sa Osaka, Japan sa July 20, alas 9 ng umaga hanggang 5 ng hapon sa Mindan, Osaka. Ilan sa mga ahensyang magbibigay ng serbisyo ay ang OWA, SSS, DSWD, PhilHealth at iba pa. Nangangailangan naman ng Philippine Consulate sa Los Angeles, California, USA ng driver at consular clerk. Maaaring magsumite ng resume at cover letter sa admin.philcongenla@gmail.com hanggang July 25. Maaari namang makitang qualifications at responsibilities sa official Facebook page ng konsulado sa facebook.com/PHLNLA. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. At iyan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Edmonton, Alberta, Canada, ako po si Noel Poliarco. Magandang araw. Maraming salamat, Noel Poliarco. Sa gawa ng malawakang pamamahagi ng iba't ibang programang pang-agraryo, ang Department of Agrarian Reform o DAR para sa mga agrarian reform beneficiaries sa iba't ibang bahagi ng gitnang Luzon. Layo ng aktibidad na mabigyan ang mga beneficiaryo ng support service at pagkilala upang umunlad sa isang modernong ekonomiyang pang-agrikultura. Si Danny Monar, humahataw. Daang-daang Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs ang nabigyan ng iba't ibang uri ng suportang pang-agraryo ng Department of Agrarian Reform o DAR sa Palayan City, Nueva Ecija noong July 4. Kabilang sa programa ang pamamahagi ng Certificate of Condonation, mga titulo ng lupa, paglagda sa Memorandum of Agreement o MOA para sa Special Lane o Land Transaction o Split, Arbo Credit Program at pagkilala sa mga natatanging beneficiaryo. Ayon sa ahensya, ang aktibidad ay sinagawa ng sabay-sabay sa iba't ibang lalawigan ng Central Luzon kung saan higit 800 ARBs sa Nueva Ecija ang nakatanggap ng Certificate of Land Ownership Award o CLOA at Electronic Titles o e-Titles. Samantala, nasa 2,076 na ARBs mula sa 7 lalawigan ng Central Luzon ang nabigyan ng lupa na may lawak na 2,626 na hektarya. Tiniyak ng kagawaran na sa pamamagitan ng paggawad ng mga titulong ito ay nakakamit na ng mga magsasaka ang legal na pagmamayari sa matagal na nilang sinasakang lupa. Nagbibigay rin ito sa kanila ng kapangyarihang gumawa ng mga independyente at produktibong desisyon na makakatulong sa pag-unlad ng kanilang kabuhayan at komunidad. Ayon sa DAR Nueva Ecija, humigit kumulang 1,500 hektarya na lamang ng lupa ang natitirang ipapamahagi sa lalawigan sa mga susunod na taon. Kaya naman panawagan ng ahensya sa mga benepisyaryo na huwag ibenta ang natanggap na titulo kundi pangalagaan at pagyamanin ito. Sa lupang binigay ng gobyerno, merong buhay at may pag-asa ang bawat magsasaka dito sa ating bansa para mas maging maunlad. Pwedeng gawing
economic activity, pwedeng nakapagpaaral ng mga anak, nakapagpatapos ng mga anak po nila. Maraming salamat sa ating mga tagadar, lalong higit sa ating Pangulo na ito na mismo yung pagkakataon namin na mapasaanin talaga yung lupa. Ang nasabing aktibidad ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agaran at ganap na maipamahagi ang mga titulo ng lupa sa mga benepisyaryo sa ilalim ng kanyang administrasyon. Danny Monar, humahataw sa balita ngayon! Hindi pa rin natatapos ang sakripisyo at mistulang buwis buhay ng mga guro, estudyante, maging ang mga residente sa pagtawid ng tumataas ang tubig sa ilog ng Polot sa bulubunduking bahagi ng bayan ng Mobo sa Masbate. Si Jerry Galicia humahataw. Isang taon na ang nakalipas nang dalawin namin ang bulubunduking bahagi ng bayan ng Mobo sa probinsya ng Masbate. Dito matatagpuan ang isa sa payak na barangay, ang Polot. Bago pa man kami makarating sa lugar, nakasabay din namin ang prinsipal ng Polot Integrated School. At tulad ng dati, muli nating tatawirin ang ilog. Kumpara nung nakaraang pagtawid natin ay nakaraang taon, ay malabo yung tubig dahil sa malalim, dahil sa tubig baha na rumaragasa dito sa ilog ng Polot. Samantala ngayon ay nakikita mo na yung mga bato na maapakan mo at malinaw yung tubig. Ganun pa rin po. Kapag dumidilim ang kalangitan dahil sa ulap, katulad kahapon, parang kinakabahan kami na baka naman ma-experience ulit namin yung mga previous na hanggang dibdib na tubig. So kahapon nga yung dalawang teacher ko kasi nung mga tanghali, masyadong maitim yung ulap dito na part. So yung dalawa kasi alam ko buntis. So pinauna ko nang umuwi. Kasi last year may isa kaming teacher sa senior high na nakunan. Dahil po sa daan tapos tumawid pa ng ilog na medyo malalim na. Ay grabe po kapag bumabaha. Nakakatrauma, parang pag bumabaha ayaw mong tumawid. Kasi nga yung current po ng ilog ay sobra, madadala ka talaga pag hindi ka kumapit. Pag walang umaalalay sa'yo. Ang bagong lipat pa lamang na guro na si Janine Silvestre, ngayon pa lamang aniya nararanasan ang ganitong kahirap na sitwasyon para lamang makarating sa eskwelahan. Mas naging po kami dito, sensitive sa weather. Na kapag medyo madilim-dilim na, minsan bumababa na kami, minsan din hinihintay. Kapag maulan na, hinihintay namin na humupa yung baha. Grabe po talaga yung hirap. Kailangan makakasama po kami. Kapag pag baha na po, tapos magkakahawa kamay po kami kapag bumababa. Kasi yung agos ng baha masyadong malakas. Kaya kapag hindi malakas yung parang hawak mo or yung pagpigil mo dito sa legs, madadala ka talaga ng agos ng baha. Maging ang mga magulang ng mga mag-aaral ay nakakaranas pa rin ng kaparehas na kalbaryo. Sobrang hirap talaga po kay, siyempre, pag-iugsa na mauran, na makuha po sa ako na di ko sinda mapabayaan na sila lang, masugat po ako sana sa inda. Kakadiyong ko po sila sa eskwelahan, kaysa sugaton ko na matabo ko, mas importante na kaupod ninda ako na makatabo kami sa suba. Ayon sa ilang barangay officials ng Polot, plano nilang lagyan ng footbridge ngayong taon. Talaga yung sa PRDP, yung tulay na parang nasa region pa. Pero sinisimulan na nilang mag-survey. Pero kung baga, drawing pa lang. Palagay ko naman, kasi nasa region na daw, parang malapit na rin. Kumbaga, may konting
Pero yung footbridge na ngayon pinangako ng LGU, yun talaga, malapit sa katotohanan yun, almost 90% na. Pero footbridge lang. Tapos parang ngayong 2025. Opo. Kaya yun talaga, sakripisyo ang konting ulan lang pag ganitong rainy season na, yung malaki agad yung tubig. Umaasa ang mga guro, estudyante, mga magulang, maging ang mga residente na mabibigyan katugunan ng mga kinaukulan ang kanilang kahilingan na magkaroon ng tulay dito sa ilog ng Pulot upang maiwasan na ang paglusong sa rumaragasang tubig baha na humahantong pa sa pagbubuwis ng buhay. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Samantala, pinuri ng pamunuan ng National Museum of the Philippines Tabon Cave Complex and Lipuon Point si Lola Generosa C. Azada. Matapos nitong ipakita ang determinasyon at inspirasyon sa matagumpay na paglahok sa Tabon Caves Tour sa edad na 87. Kasama ang kanyang pamilya at isang tour guide sa buong paglilibot. Pinuri siya ng pamunuan ng museum dahil sa pagiging huwaran ng sipag at tapang, lalo na't kilala ang tour sa mahirap na mga daan at matagal ng paglalakad na kailangan para marating ang mga kuweba. Hataw Balita Ngayon. Tinanghal naman bilang safest city sa buong Pilipinas ang Dumaguete City sa Negros Oriental. Ito'y matapos masungkit ang average safety index score na 81.36. Ang World Travel Index o WTI ay isang travel website na nangangalap at sumusuri ng datos tungkol sa turismo upang makabuo ng ranking base sa iba't ibang kategorya. Kinakwenta ng WTI ang kabuuang safety score gamit ang 5 subcategory, kabilang na ang safety and security ng lugar. Hataw Balita Ngayon. At mga kasambahay sa mga kasama natin sa Action Center. Patuloy po namin kayong ginaanyayahan sa isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day 1 na po tayo, mamayang alas 7 ng gabi, Philippine Standard Time, sa official MCGI social media accounts, kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy din po namin kayong ginaanyayahan, mga kasambahay, na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman po ang inyong relihiyon o lahi. Mislene Perez, magandang umaga. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Hataw Balita Ngayon, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Ngayon din po ang aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang ibang video ng nag-isang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahagi mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Kawikaan 21:13. Ang nagtatakip ng kanyang mga pakinig sa daing ng dukha, siya naman ay dadaing ngunit hindi didinggin. Salamat po sa Diyos at yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-7 sa buwan ng Hulyo 2025. Ana, Moy Moy, and of course si Derek Rene. Yan, good morning po sa inyo. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, pati na si Jaja, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan po ni amigo Sherwin Colobong, ako naman po si Annie Rentoy. Dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.